dinidescribe po natin yung kasal, betrothal, or engagement sa lumang tipan o sa ancient Israel at kung paano natin ito ma-apply sa ating buhay. Okay? So, unahin muna natin yung proseso sa Israel. Sabi dito, lahat po tayo magbasa, ang kasalan ay isa sa mahalagang okasyon sa Biblia. Ang paghahanda dito sa panahon noon sa Israel ay mas higit pa sa paghahanda ngayon. Meron itong ilan daw po? Tatlo. So, isa-isahin natin. Una ay ang betrothal or engagement. Pangalawa ay presentation. Pangatlo ay ceremony. So, yung betrothal, kaya siya naging bold letters dyan. Kasi, yan lang yung pag-uusapan natin. Kasi, once na na-engage na yung dalawang tao, mahaba pa itong pag-uusapan natin. Susunod sa kanya ay presentation na. Yung presentation, meron silang feast na tinatawag. Isang linggo na magpa-party sila bago yung actual ceremony. Yung ceremony, doon yung mag-exchange vows na sila. Nakuha natin? Sino nakakaintindi? Magsabi po ng amen. 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 So, natin muna pansinin yung 2 and 3 kasi sobrang bilis lang yan. Saglit lang yan. Ang importante yung 1 kasi nandito tayo. Amen. Importante yung 1. Sabi mo sa katabi mo, importante yung 1 kasi nandito tayo ngayon. Okay? So ngayon, eto na. A and B, ito po yung pag-uusapan natin sa message. Ang betrothal or engagement o pakikipagtipan sa natural. Then mamaya, i-apply sa spiritual. So ang betrothal, ito yung engagement sa atin, modern word. So ito yung engagement. Ito yung tinatawag na engagement. Betrothal. Betrothal. Sabi-sabay, betrothal. Betrothal. Ayan. Kapag sa Israel, ang tawag nila sa engagement, betrothal. Huy, nasa betrothal na lalim. Betrothal na sila. Sa Tagalog, ito naman yung pinakamalalim sa Tagalog, pakikipagtipan. So, basahin po natin para mas maintindihan natin. Sa lahat na nakakabasa, ano po yung nakalagay dyan? Una, mas mahalaga pa siya sa actual ceremony. Next ay itinuturing na kasal na hindi lang maaaring magsama. So, nung time noon, kapag nasa engage na sila or betrothal na sila, ano na sila? Tinuturing ng lahat ng tao na kasal na sila. Actually, tawag na nga nila wife and husband. Kasi kasal na lang ang kulang. Hindi lang sila nagsasama. Amen? Nagigets po natin? So, meron silang contract signing na ginagawa. May kontratang silang pinipil-apan kasama yung kanilang mga magulang.